Ulit tayo. How much? How much you want this like tape? Come on, Zay. Nung college time, paniwalang-paniwala ako na kapag nagsiman ka, you can travel the world for free. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories. Shit, naputol ata ako. For 13 years sa Bilisisi ako at walang ganun. Walang labasan. Until one day, naisipan kong lumipat ng fleet. At dito ko na nasubukang mala sa iba't ibang lugar. Pero meron talaga akong partikular na pangarap mapuntahan. Isigaw mo sa hangin. Tumindig at magsilbi. At eto ang Acropolis, isang ancient temple sa gitna ng syudad ng Athens. Guys, makikita nyo, andito tayo ngayon sa Greece at doon sa taas ang Acropolis. Sinimulan itong itayo as early as 4th century BC at naging tahanan ng mga hari, taguan ng kayamanan at paniniwala sa kanilang diyosa na si Athena at sa marami pang iba. Pero bilang isang ordinaryong Pinoy, eto ang problema. It's either gagastos ako na malaki para marating ang lugar na to, o di kaya sampahan ang nag-iisang barko namin na usually bumabiyahe ng Mediterranean. Na wala namang kasiguraduhan kung babiyahe ng Greece. Kaya para mangyari to, there's one way to make it. Change company. Oo, tama ang narinig mo. Nag-scout ako ng Greek company na pwede malipatan. Thinking na kapag Greek company, Greece ang home court ng mga barko at malaki ang chance na one day makapag-shore leave sa kanilang bansa at mapuntahan ang Acropolis. To make the story short, naging madali sa akin ang pag-a-apply dahil ngayon, halos online na lang lahat. Pero yun ang akala mo. Wala. Ay, may nakaupo Ay, may nakaupo dito? Opo. Yung konduktor ako. Ah, okay. Kaya ba? Dahil kinilangan ko din pala mag-report for interview at final checking ng dokumento. Idagdag mo pa ang traffic at magastos na lakarang to. Mga bagay na hindi na bago sa Maynila. Ito ang realidad ng seaman na paulit-ulit namin ginagawa taon-taon o sa tuwing kami tinatawagan ng opisina. Alam ko, makina sa mga loko. Dahil new applicant ako, kailangan kong mag-submit ng SSS A1 form, PhilHealth, OWA at MDIT form ng pag-ibig. Mga bagay na wala ako. Bakit? Ganito kasi yon. Ito ang mga dokumento na hinahanap lamang sa mga bagong aplikante. At ang last apply ko, 2008. That was right after college graduation. Mga 17 years ago na rin ang lumipas. At lahat ng yon ay nabasa nang binagyo kami ng Yolanda. Problema, di ba? Pero sabi nga nila, money talks. Madali ang lahat basta't may pera. At hindi na to bago sa paglalakad ng dokumento. Yun bang simpleng pag-abot mo sa gwardiya para maasikaso ka? O isipin mo na lang, nakatulong ka. To fast forward, in less than 1 week na comply ko lahat yon. And while waiting sa tawag ng opisina, kumuha na din ako ng training. Kasi boy, expire na din pala ang basic training ko. Malalim! Tigil! Close! Jump! Hoy! Hindi pa kaya ahon! Talon! Bilang seaman, naging normal na lang sa akin ang ganitong pagsasanay. Pero ang hindi normal ay ang pauwiin ako on the first day of training. So, dito na ako ngayon sa Santa Cruz. Pinauwi tayo dahil wala tayong medical. Hindi ko natapos yung training. So, bukas na lang daw balik ako. So, ipotest ko ito na. Tapos na yung medical ko. To the GNC. And ang dami ko pang dinaan ng proseso. Nag-psychotest pa, nag-audio pa, EE, marami. Hindi ko akalain na ganito na pala ang bagong utos ng Marina ngayon. Malayo sa dati
na magbabayad ka lang ng 500, konting BP, ayos na yan. Hindi ko nilang nalis. Puro pa naman truck. 4:30 ng umaga, papunta akong Santa Cruz nang maipit naman ako sa isang banggaan. At this point, kailangan natin magdesisyon dahil kung hindi, iiwan tayo ng service. Kaya, dito ko napatunayan na moments like this, kaya ka palang isalba ng motor. In short, nag-book ako ng angkas at nakarating ako sa takdang oras. Alas 5 na madaling araw. Dito sa harap ng training center, as usual, ganito karami ang mga trainees na nag-aabang. Tulad ko, dadalhin kami sa Cavite sa practicum site ng training center. Siksikan kami sa van at medyo amoy paa. 3 araw ako nagre-pressure ng sulas na PT na ang tawag ngayon. Grabe ka strict owners dito. Hatid sundo mula sa training center to practicum site at dito din kami kakain. Nagdadalawang isip kung sasama sa... Oo, office na lang daw. Gusto niya sana mag-school. Bye-bye. Bye, Daddy. Yes. I go to the ship there so that we can tell you Elsa. Big one. I have to go. Hindi mo siya sinukat. Bye-bye. Suto-subi, masaya at sa wakas, with all efforts and gastos, makakasampa na ulit ako ng barko. Pero as OFW, eto talaga ang saddest moment. Mabigat umalis pero kailangan. At kahit gaano ka man katapang, hindi makakaila na papatak pa din ang mga luha. Mga luha na puno ng pagmamahal at aking panghahawakan sa mga susunod na buwan hanggang sa makabalik muli, dala ang pangarap na ipon.